Aljo, umani ng suporta ang direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na total pogo ban. Sakto rin naman dito sa Kamara dahil may isang pagdinig ngayong araw ukol dito. Naririnig po namin ang malakas na sigaw ng taong bayan laban sa mga pogo. Disguising as legitimate entities, their operations have ventured into illicit areas furthest from gaming, such as financial scamming, money laundering, prostitution, human trafficking, kidnapping, brutal torture, even murder. The grave abuse and disrespect to our system of laws must stop. Kailangan nang itigil ang panggulo nito sa ating lipunan at paglalapastangan sa ating bansa. Effective today, all pogos are banned. Ito ang bahagi ng pahayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na umani ng pinakamalakas na palakpakan at hiyawan sa kanyang State of the Nation address kahapon. Total pogo ban na may kaakibat na direktiba sa ilang sangay ng pamahalaan para matiyak na hindi mapapabayaan ang lahat ng maapektuhan. I hereby instruct PAGCOR to wind down and cease the operations of pogos by the end of the year. The DOLE, in coordination with our economic managers, shall use the time between now and then to find new jobs for our countrymen who will be displaced. Ayon kay PAGCOR Chairman and CEO Alejandro Tenco, buo ang kanilang suporta sa pasya ng presidente at susunod sila sa kautusan nito. Gagawin natin ang lahat ng magagawa. The President has spoken. He has given instructions to PAGCOR and basically to me to already maybe have a process. Because ang gusto ng Pangulo sa katapusan ng taon ay totally wala ng operation. So, pagsapit ng 2025, gagawin natin ang lahat na magagawa para wala nang mag-ooperate na internet gaming license. Ayon naman kay House Committee on Ways and Means Chair Joey Salceda, kumpiyansa siya sa kakayahan ni PAGCOR Chairman Tenco, kaya't naniniwala siyang magagampanan nito ang utos ng presidente. Gayunman, aminado rin si Salceda na may iba't ibang epekto ang total ban sa pogo, lalo na pagdating sa kita ng gobyerno. Pero trabaho niya na raw na humanap ng alternative sources at umaasa si Salceda na magkakaroon sila ng ugnayan ng Department of Finance ukol dito. Sa panig ng DILG, tiniyak din ng kagawaran ang pagtugon sa kautusan ng presidente, lalo na sa level ng mga LGU. At least matatapos na po itong issue na ito, no? Maayos na po ito at nagsalita na po ang Pangulo. Ang importante rito, we should also prepare, no? Kasi kamukha itong mga nahuli namin, these are all illegal, yung mga naiwan, yung wala ng license. And baka mangyari din ito. Let's say, sabi ng Pangulo, okay, wala na by the end of the year, but importante paghandaan talaga ng lahat ito. Ang iba pang mambabatas naghayag din ng buong suporta sa hakbang ng presidente hinggil sa pogo. Ako'y masayang-masaya at napupuno ng pag-asa kasi nga mukhang pinapakinggan ng ating Pangulo yung ating hinanaing. Binaban na niya sa wakas ang mga pogo. Illegal man o legal, stop operations by the end of the year. And we're so very hopeful and happy about that. It will now put an end doon sa rising criminality caused by these pogos dito sa bansa. Expected dahil nakikinig, like I said, nakikinig naman ang Pangulo lagi sa mga tao, and it looks like it's clamor of not only the Senate and Congress, pati yung taong bayan, napiperwisyo na, kaya inaksyon na ng Pangulo. Aljo, sa ngayon nga ay inaantabayanan natin yung pagdinig ukol sa pogo dito nga sa Kamara. Pero inaasahan natin na talagang magiging mabusisi ito at kahit nga may kautusan na si Pangulong Marcos ng total pogo ban, inaasahan natin na talagang gagawa ng paraan ng mga mambabatas para mapanagot pa rin yung mga nagkasala sa batas hinggil dito. Aljo?